pagkakataon, masilayan ng ating kapatid, kaibigan, hindi na kanyang suri na kamambuhan. Kapag sila ay makapinig na po ang sa agad. Po sa Philippians chapter 1:21, sabi po ng Apostle Paul, for at sinabi naman sa Hebrews 9:27, for it is a thing to remain once to die, after that is the judgment. Ang kamatayan ay sa common history. Ganun tayo mamatay. Sorry, ay mamatay malungkot. Nakaloy mo mamatay. Hindi mo natin maiwasan yan. Dahil yan pinakda ang Diyos sa bawat isa. Ang pagkakaiba lamang kung paano po namin kilalanin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Iba-iba po kung paano po kami nag-isang buhay ang bawat isa. Merong mamamatay sa bukid, may mamamatay kahit sa sakit na ilot po ng ating kapatid, may mamamatay na kahit nasa ng maaga, at may mamamatay kahit nasa na po pinangalaman. Yan ang nagsasabi na ang ating buhay ay hindi mo natin pag-aarihan. Ang buhay na yan ay pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sabi niya sa Hebrews 9:7, for man is appointed once to die, after that, the judgment. Kaya habang tayo po'y nabubuhay, dapat alam na alam po natin ipaghanda ang ating mga buhay sa ganitong pagkakataon. Dahil habang tayo po'y nabubuhay, tayo po'y gumagawa ng ating funeral message. Ano bang mensahe ng ating kapatid? Anong mensahe ni kapatid Linda na iniwan niya, mga minamahal? Iniwan niya sa atin, iniwan niya sa inyo. Ano bang mensahe niya? Kaya habang tayo po ay nabubuhay, kailangan na alam po natin kung paano natin ipaghanda ang ating buhay sa pagdating ng panahon na ito. Minsan nga, mayroong namatay ng pinabubuhay talagang pagaway, buti na sa kanya. Pero meron din namamatay na kung saan talagang marami pong maghihinayang dahil sa mga magandang mensahe, magandang gawa. At kung ano yung ginawa po natin ngayon, yun po ang mensahe pag tayo po ay mamamatay. Kaya, alam niyo po, ang sikreto po nito ay kailangan mo natin na kinalanin ang ating Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Paghandaan po natin yan. Ako nga sabi ko minsan sa aking mga anak, ano kaya pag ako ay wala na? Ano kayang mensahe na maaari kong iwan sa inyo? Kaya sabi ang aking mga anak, kung ano ang sinasabi mo. Sabi mo. Pero it is certain for men to die. Certain yan, sigurado po yan. Kaya nga lamang, ang Diyos lang ang nakakalam kung kailan. Ang Diyos lang ang nakakalam kung kailan. Kaya sabi po ni Apostle Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang mamuhay, sa akin ang mamuhay kay Kristo at ang kamatayan ay isang gantimpala. Kaya dito mga kapatid, habang tayo po ay mamumuhay, kailangan na alam po natin kilalanin ang ating Panginoong Jesus. Paano sinilaman na Apostle Paul ang ating Panginoong Jesus sa kanyang buhay? Alam po ni Apostle Paul yung mga salita ng Panginoon. Kaya sinabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Nalalim po ang pagkakilala at nalalim po ang kalamansi niya ang mga salita ng Panginoon. Alam po ni Apostle Paul in John chapter 14 verse 6, kaya sinabi niya, for to me to live is Christ. Alam po niya yung sinabi natin Panginoon ito, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. It's not my religion that you could enter into the kingdom of God, but through faith in His Son, the Lord Jesus Christ. Siya lamang ang tanging daan. Kung minsan niya, sabi niya, mga iba, kami ang totoo, kami lang ang maliligtas. Hindi ho, kundi kung paano natin kilalanin ang ating Panginoon Isus sa ating mga buhay, katulad ng kilala maaari ang ating kapatid sa ating Panginoon Isus. Alam na lang po naman natin
pawisan nung nasa pinaghihirap, nandun siya sa kanyang bed, dahil po sa sakit. Alam po natin sa kung paano siya nagpuri, kung paano niya kinilala ang Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Dahil alam po niya kasi Paul na ang ating Panginoon siyang tanda, siyang katunanan ng buhay, kaya sabi niya, for to me to live is Christ, and to die is gain. Pangalawa po na pagkailala ni Apostle Paul kay sa ating Panginoon Jesus. Alam po ni Apostle Paul yung John chapter 8 verse 12 na ang ating Panginoon Jesus siya po ang ilaw. Sabi po doon sa John 8:12, muling nagsalita si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa atin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Habang nabubuhay ng tao, kalakip na ang problema. Diba? Kaya kung may problema ka, kung kilala mo ating Panginoong Jesus, ay hindi ka mamumroblema o hindi ka mababagabag dahil ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus ay nasa sa atin. Hello? Kaya mga problema na yan, hayaan mo. Sabi nga ni Fred Aguilar, tawanan mo ang problema. Paano mo tatawanan ang problema kung hindi mo kilala ng ating Panginoong Jesus? Meron tayong mga pinagdadaanan na para bang napakadilim na landas. Ngunit sabi ko ng ating Panginoong Jesus, ako ang ilaw. At sino man ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at dinalalakad sa kadiliman. Ang Panginoong Jesus siya ang magbigay ng kaliwanagan sa lahat ko ng ating mga pinagdadaanan. Sabi ko nga nung nagpunta kami sa hospital, sabihin ko sa kanya, wala siyang magproblema. Kung ano man yung mga bagay na umahadlak sa kanya o bang sa ganon, ay ibalik. Kaya isuko ang kanyang buhay sa lumika, sabihin mo niyo sa kanya na huwag na siyang magproblema. Dahil maraming nagmamahal, maraming yung mga problema, marami pong magtiktil. Mga kapatid. Kaya lamang yung mga kabutihan, mga bagay na ginawa po ang ating kapatid, siya po ang dala kung bakit tayo nalulungkot. Sa mundong ibabaw na ito, habang ang tao ay nabubuhay siya ay magdaranas noon po ng mga pagsubok. Dahil biblikang yan, doon po sa Job, chapter 14, verse 1, sabi po ni Job, a man who is born of a woman is shortly and full of turmoil. Ilang taon na po ang ating kapatid? 53. Yan. Yan ngayon. 53. Kaya dito po mga kapatid, ito yung talagang linano ng Diyos na haba ng kanyang buhay. May sukat po yan. Hindi natin maaaring idugtungan pa. It is only God can do that. Doon po sa pero bagamat tayo po magdaranas sa mga pagsubok, ito po yung pangako ng ating Panginoon sa kanyang sulat, sa pamagitan ng sulat at simulat ng Hebrews 35, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iwan, hindi pa ba bayaan. God will never forsake you nor leave you. Sabi po ng ating Panginoon Jesus, I will come unto you as an orphan. Lahat ng mainulila ng ating kapatid, huwag tayo mag-alala dahil andyan po ang ating Panginoon. Pangatlo na pagkilala ni Paul kay Jesus Christ sa kanyang buhay, kung bakit sabi niya, for to me to live is Christ, is to die is gain, dahil siya po ang pintuan. Ako ang pintuan. Ang sino man pumasok sa pamagitan ko ay maliligtas. It is only through the Lord Jesus Christ that we are saved. Wala nang iba. Walang sinabi ng Biblia. Sa pamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastura. Hindi lang tayo maligtas, ngunit makakasumpong tayo ng magpagpapala mula sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Mula sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, sana po ay pagpalaan tayo ng Diyos. Yung pananampalataya, yung pagkilala po natin sa ating Panginoong Hesus, kailangan ayusin po natin. Kailangan. Sabi nga na Apostle Paul, mga kapatid, na kung tayo po kumilala na sa ating Panginoon, we need to be rooted in Him. Kapag sinabing rooted, talagang lumalim po tayo sa
sa pagkilala sa Kanya. Bakit naman sinabi na Pastor ang kamatayan ay pakinabang? Ano bang pakinabang, Sister Beth? Ano bang pakinabang mo kung mamamatay ka? Meron pa ba? Meron po akong narinig that death is not the end. But it is just a beginning. Kapag ang kamatayan daw ay hindi po ito ang hangganan, pero ito ay umpisa. Palaman. Bakit ito? Doon po, sa John 11:25, sinabi na Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. It is just a beginning of eternal life. It is just a beginning a life that is because ang pagkamatay. Kaya sabi ko na Pastor Paul, ang kamatayan ay pakinabang. Ito paano malalaman na meron ng isang buhay kung hindi ka mamamatay? Hindi na. Pero siya po ay alam niya na makapatunayan niya dahil ang kanyang earthly living ay ito na ang hangganan. Ibalik na natin sa lupa. Dahil tayo po ay galing sa lupa. At sabi niya po, ang nananalig sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay. Kaya sabi niya, Pastor Paul, ang kamatayan ay pakinabang. 26, at sino mang mabubuhay at nananalig sa akin, hindi mamamatay sa laman. Kaya mga kapatid, bago tayo malungkot, alam mo po, ang pinakalungkot ang bawat isa. Alam niyo po, nung namatay ang tatay ko, sabi ko, sa aking mga kapatid ng ganito, kung sino yung umiyak at nawawalan ng malay sa simenteryo, siya ang maraming kasalanan kay dati. Walang ano. Kaya tawanan mo sila lahat. Kaya yung kapatid yung maarte, ay, umiyak lang siya. Kaya dito po mga kapatid, huwag mo tayong malungkot. Huwag mo tayong malungkot. Doon sa Ecclesiastes sabi niya, it is better the day of death than mas masaya daw at mainam yung araw ng kamatayan kaysa kapanganakan. Bakit kaya? Sabi po ni Solomon, sa libro po na sabi po ni Solomon, mas mainam daw yung araw ng kamatayan kaysa kapanganakan. Dahil sa kamatayan, wala nang problema yan. Di po ba? Hindi na mag-isip, hindi na magplano. Wala na yan. Dahil nasa Panginoon na siya. Pero tayo nabubuhay. Sige nga. Nag-isip po tayo, nagpaplano tayo. Di ba? Eh sabi ko doon sa Christmas, mainam daw yung araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Kaya nga lamang, habang tayo po'y nabubuhay sa mundong ibabaw, kailangan tanggapin at kilalanin ho natin ang ating Panginoong Yesus. At kailangan marupid po tayo sa ating pananampalataya upang sa ganun, bagamat tayo po'y magdaranas sa mga pagsubok, magdaranas ng kahirapan, alam na lang po natin na walang makapaghiwalay sa atin sa Diyos. Sa mga makapaghiwalay sa atin sa Diyos, mga kapatid. Kaya sa umaring ito, dadalhin na natin ang bangkay ng ating kapatid doon sa lugar na kung saan hintayin niya at pagbalik muli ang ating Panginoong Yesus. At ang panalangin namin ay patuloy nawa na kayo po ay maglingkod sa Diyos na buhay na siya lang ang tanging pag-asa ng bawat isa sa atin. Kaya ito tumayo lahat. Ay po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa umaga nito. Maraming salamat sa magdamag na pag-ingat mo sa amin, sa lakas na ng bawat isa, kalusugan, katagumpayan. Maraming salamat sa napamandang umaga na ito po, Panginoon, ay nagbibigay sa atin ng bagong pag-asa. Nagsasabi ng dakilang Diyos na iyong pag-ibig ay laging bago at nakalahat sa lahat ng pagkikilala sa iyo. Sa araw na ito, Panginoon, maraming salamat din sa iyong mga salita na kung saan ay hayag sa oras na ito sa tabi ng bangkay ng aming kapatid na kung saan sa looban mo na kinuha na ang kanyang buhay. O dakilang Diyos, dalangin ko po na pagpalain mo ang mga
mga kapatid na naulila, at hayaan mo, Panginoon, na palitan mo ang kanilang kalungkutan ng kagalakan, palitan mo ng pag-asa, palitan mo ng kalakasan mo, dakilang Diyos, upang sa ganoon ay hindi sila magdalamati na para bang wala na silang pag-asa. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Dalangin mo kami, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na patnubay ng bawat isa po sa kanila. At hawakan mo nga sila o dakilang Diyos. Gabayan mo sila. Ilawan mo ang kanilang mga landas. Patungo, Panginoon, sa iyo. Upang sa ganoon ako'y maglingkod at maaari ko nilang sabihin katulad ko na Pastor Paul, for to me to live is Christ, is to die is gain. Sa aming kapatid na kaguluhan mo, na turuan na kanyang buhay, dalangin mo namin, Panginoon, na ba ikaw ang siyang mag-ingat ang kanyang katawang lupa na kanyang upang sa kanon ay hindi ko magalit ng kaaway laban upang sirain ang mga plano mo sa buhay po ng kanyang mga kapatid na naiwan o dakilang Diyos. Pagkos ito po ay mapag-ingatan hanggang sa pagbalik mo muli, hanggang sa tutunog ang trumpeta sa kalangitan na ang katawang lupa na nakikita po namin sa kabaw nito ay mapapalitan ng katawang na ito po ay hindi na kailangan magnas pa kundi it is a glorified body of Father God, because it is your promise that this body of flesh will be replaced with a celestial body. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin at sa aming pag-atid na bangkay ng aming kapatid. Pinayuno sa anuman, kami sa anumang kapahamakan at hayaan mo, Panginoon, na matagumpay ang gawa nito o dakilang Diyos. Maraming salamat, Ama, at muli sa iyo namin pinagkakatuwala ang buhay po ng bawat isa sa amin at ang bangkay ng aming kapatid. Dahil alam po namin na kung kami po ay nasa iyong mga pangyarihang kamay, wala ho ibang maaari pa, Panginoon, na gawin ang kaway laban po sa amin. Maraming salamat po, Diyos, at sa iyo lahat ng papuri, kasasalamat at pagsamba at ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Isus, na iyo ang naaring kalapagligtas, ito po ang aming hiniling. Amen. Amen. Aray Ken, picture. By family po. In Uncle Ruben. Uncle Ruben, na pamilya. Uncle Ruben, na pamilya. Sam. Uncle Dailay Ken, Uncle Pet, Antite. Antite, sublay kila Antite. Sige po, sige po. Oo.
Pineng saglit. Yun. Ay, film. Gira, dalam pamit yun. Charger. Nag-charger sa opas. Halik, halik. Hawakan mo. Nandito yun ay. Minard. Ako? Si Minard. Tawag si Minard. Si Minard. Minard. Dura. Okay lang. Angelo, tawag mo na sa Angelo. Tagalan mo.
Ano pala liwanag ko? Ano pala na? Okay. Ano pala malinang? Ano pala dyan? Umahumad. Kaya lang yung naikin. Kaya ito may ugas ko ng puti.